Hello, ang topic natin ay DC Circuits, Circuits 1, which is all about superposition theorem. Okay, so this is another network theorem. Just like yung source transformation. Okay, proceed ngayon tayo sa next analysis, circuit analysis, which is another network theorem, which is the superposition theorem. And then after nito, later, pwede rin tayong mag-Thevenin and Norton. Okay? So ano ba yung superposition theorem? So sabi, sulat natin yung definition. Superposition principle states that the voltage across or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltages across or currents through that element due to each independent source. Due to each independent source acting alone. Okay, so sabi, superposition principle states that the voltage across or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltages across or currents through that element due to each independent source acting alone. So, ibig sabihin, kung meron daw tayong circuit na merong certain sources, independent sources, yung magiging voltage or current na pinapahanap sa isang element sa circuit is equal daw doon sa algebraic sum. Kung voltage yun, algebraic sum ng mga voltages across the element due to the independent sources acting alone, or kung current, yung algebraic sum ng currents through that element due to each independent source acting alone. Okay? So take note, dapat linear circuit, which is yung kino-consider naman talaga natin is mga linear circuit, di ba? Yung mga resistor networks pa lang ngayon. Okay? Tsaka, dapat daw algebraic sum. Okay? Take note of the word algebraic kasi mahalaga yung sign nung bawat makukuha niyang voltages and current. Iko-consider niyo yung sign. Okay? Kasi pwede tayong makakuha ng negative voltage at negative current kapag naghahanap tayo ng voltage or current sa element, right? So mahalaga rin yung sign. Kasi depende yan sa polarity ng voltage na hinahanap dun sa element at sa current direction flowing through the element. So paano ang gagawin natin kapag i-analyze ang circuit using superposition? So ito yung steps. Number 1,
turn off all independent sources except one source. Find the output voltage or current due to that active source using the techniques we have discussed so far. And then from problem number 2, repeat step 1 for each of other independent sources. And then 3, find the total contribution by adding algebraically all the contributions due to the independent sources. Okay, sige. Basahin natin yung steps. Turn off all independent sources except one source. Find the output voltage or current due to that active source using the techniques we have discussed so far. So yun nga, kailangan i-consider lang natin or mag-iiwan lang tayo ng isang independent source at a time, then the rest, ite-turn off. Tapos hahanapin natin yung depende kung voltage or current yung pinapahanap sa element due to that active source. So gamit yung mga natutunan nating techniques for circuit analysis so far, 'di ba? Marami na akong naturo, nakapagturo na ako ng yung mga kapag simple connections like series parallel with a single current source or voltage source, pwede kayong mag-Ohm's law, mag-KCL, KVL, or simple voltage divider, current divider, or pwede na kayong gumamit ng mesh analysis, nodal analysis, or source transformation. Naturo ko naman na lahat yon, di ba? So, ililink ko na lang sa description lahat ng mga video tutorials natin. Tsaka yung pinaka-playlist sa circuits para mapanood nyo rin kung gusto nyong i-recall. Okay? And then, repeat step 1 for each of the other independent sources. So, pagkatapos nung isa, okay, gawin nyo rin yun sa other independent sources. Hanggang sa matapos nyo lahat, makonsider nyo na lahat ng mga independent sources. And then, kapag natapos nyo na yung steps 1 and 2, find the total contribution by adding algebraically all the contributions due to the independent sources. So, di ba, nakuha nyo na yung mga voltage or current due to each independent source. Bali, yung magiging pinaka-total nila is yung pinaka-voltage or current na hinahanap doon sa element. Okay, take note of the word algebraically nga kasi minsan makakapaghanap kayo ng negative and positive signs ng mga voltages and current. Okay? So, paano ba mag-turn off? Kasi meron tayong keyword na turn off eh. So, kapag voltage source, how to turn off
voltage source. Voltage sources. Okay, halimbawa, meron tayong voltage source dito. Okay, with value V. Ito-turn off nyo siya by shorting. I-short. Tapos kapag meron tayong current source, let's say ito, with value I, ito-turn off nyo siya by opening. I-open nyo. Okay? So, magiging 0 volt na to and 0 amp. Okay? Magiging 0 volt and 0 amp. Tapos, kapag naka-encounter kayo ng dependent sources, note, dependent sources are left intact because they are controlled by circuit variables. So note that dependent sources are left intact because they are controlled by circuit variables. So ibig sabihin, hindi nyo iti-turn off. Kapag meron kayong nakitang dependent sources, yung mga controlled voltage source or controlled current source, yung may mga symbol na diamond with an arrow or diamond with polarity. Diba? Mga dependent sources yan, hindi nyo yan iti-turn off. Okay? Ang iti-turn off nyo lang talaga is yung mga independent sources. Yan. Voltage source or current source. Yung mga bilog yung symbols. Okay? Ayan. So, ito yung concepts natin for the superposition theorem. So, para ma-illustrate, okay, mag-solve tayo ng sample problems. Okay? For problem number 1, use superposition theorem to find V in the circuit. So, ito yung circuit. So, simple circuit lang muna tayo. Okay, so use superposition theorem to find V voltage in the circuit. Okay, so ito yung circuit. Hanapin daw natin yung voltage V, which is the voltage across the resistor 4 ohms sa circuit. So take note of the polarity, guys. Ha? Positive sa taas, negative sa baba. So ito yung sinasabi ko na mahalaga yung sign kasi algebraically natin i-add yung contribution. Halimbawa, ibig sabihin nito, kapag nag-probe tayo sa 4 ohm using a voltmeter, kailangan yung positive probe, yung pula, nasa taas, then yung negative probe nasa baba. Okay? So, ma-apply natin yung superposition theorem, especially kapag at least 2 na yung independent sources. Okay? So, dalawa yung independent sources, right? Isang 6 volt voltage source saka 3 amp current source. So, sasabihin natin, let V, okay, be equal to, let's say, V sub 1 plus V sub 2.
Okay, ito yung pinakahinahanap yung V equal sa V sub 1 plus V sub 2. Bakit dalawa? Kasi dalawa yung independent sources. So let's say V1 is the voltage due to kahit anong gusto niyo simulan. Due to, let's say, sa 6 volt muna tayo. And then yung V2 is due to voltage due to the 3 amps. 3 amp source. Okay, so for V1 muna tayo, hanapin natin si V1. So copy ko yung circuit. So, di ba yung V1 is due to the 6 volt yung inassign natin. Bale, i-retain lang natin tong 6 volt. Intact lang siya yan. Pero, iti-turn off natin yung other source, si 3 amp. Paano mag-turn off? I-open. Yan, in-open na natin. So, anong kinalabas ang circuit? So, floating na lang kasi tong wires na yan right? Kahit i-out of the picture nyo na siya, tanggalin na natin. So, ito na lang yung kinalabasang circuit. Okay, bale, pwede na lang tayong gumamit ng voltage divider kasi naka-series si 8 ohm tsaka 4 ohm connected across a 6 volt source, right? So, by voltage divider or VDR, voltage divider rule, VDR for short. So, lagyan ko pala to kapag kino-consider natin si V1, pwede nyo lagyan ng subscript din yung circuit. So, take note, ano yung magiging sign? Positive ba si V1 or negative? Kasi yung polarity ng voltage source is plus minus. So ang isusupply niyang current direction is pa-clockwise, right? Okay? Kasi delivering power, 'di ba? Papasok siya sa negative, lalabas sa positive dapat. Clockwise yung current niya. So kapag pumasok yung current sa positive ng voltage across an element, it's positive, right? So therefore, positive tayo dyan. Okay, positive. Or kahit wag na nalagyan ng sign kung positive. Voltage divider, so voltage V1 is yung resistance ng 4 ohm over the sum 8 plus 4, 10 times the voltage source, 6 volts. Okay, so ilan yan? 4 over 8 plus 4 times 6. 2 volts. Okay, so ito yung V1, 2 volts. Next, so kailangan nating mahanap si V2 naman. Okay, V2 or voltage due to the 3 amp source. So copy din natin yung same circuit. So this time, due to the 3 amp source na tayo. So intact lang siya, retain, pero iti-turn off natin yung voltage source, yung 6 volt. Bale, i-short natin kasi voltage source siya. Right? Okay. So ano ngayon yung kinalabasang circuit? 'Di ba? Naging ano na lang to, parallel. Parallel na lang si 8 ohm tsaka si 4 ohm na connected across the 3 amp current source. Okay? So pwede kayong gusto nyo hanapin nyo yung current kay 4 ohm. Tapos, pag nahanap nyo yung current by Ohm's law, V is, so lagyan ba natin na subscript? V sub 2 is resistance times the current, right? Okay. Pwede yon. Sige. So, using current divider rule. So, check nyo yung polarity Dahil pataas yung arrow ni current source, ang isusupply niyang current is pa-counterclockwise. Okay? Tapos magba-branch out yan dito sa node na to, yung current na to. Pababa, pareho. Okay? Kasi papasok sa node yung current 3 amps, siyempre magba-branch out yan palabas. So kung yung direction nyo is pababa dito sa 4 ohm, papasok siya sa positive. Ibig sabihin, positive yung current. Okay? Kapag sa resistor dapat, papasok talaga sa positive yung current.
by passive sign convention. So let's say I ito, I. So I is equal by current divider. Paano nga yung current divider? Yung conductance ng kinoconsider yung resistor over the sum ng conductances ng lahat ng resistor sa parallel circuit, then times the current source. So sa numerator, conductance ng 4 ohm, reciprocal ng resistance, 1/4, then over the sum ng conductance. So for 8 ohm, conductance is 1/8, reciprocal, and another conductance ng 4 ohm, 1/4, then times the 3 amps. Okay? So gamit calcu, 1/4 over 1/8 plus 1/4 times 3. 2. And then, by Ohm's law, voltage is current times resistance, right? So, yung current na nakuha is 2, then anong resistance? 4 ohm. So, ito yung V2. 8 volts. Okay? So, by superposition theorem, pagkatapos yung makuha yung V1 at V2, makukuha nyo na yung pinaka-total voltage V. Diba? Equal siya sa V1 plus V2. Diba? So, ano ba si V1? V1 is 2 volts. V2 is 8 volts. So, V is 2 volts plus 8 volts or 10 volts. Again, pwede nyo naman itong i-check using other circuit analysis method, right? Problem number 1. Next, problem number 2. So, using superposition pa rin, find VO in the given circuit. Drawing muna natin yung circuit. Tapos nandito si plus minus VO. Okay. So, hanapin daw natin si VO, polarity, positive sa taas, negative sa baba, voltage across the 2 ohm. Using superposition, syempre. So, let VO be equal to, sa ilan ba yung independent sources natin? Dalawa, si 4 amp tsaka si 10 volt. VO1, bale, plus VO2. Okay? So, let's say yung VO1 is the voltage due to, depende kahit anong gusto nyo unahin. Sige, unahin si 10 volts. Okay, tapos VO2 is due to voltage due to the 4 amp. Okay. Sige, so hanapin ngayon natin si VO1 muna. So, copy ko yung circuit. So, dahil yung VO1 is due to the 10 volt, okay, iti-turn off lang natin si 4 amp, tas retain si 10 volt. So, paano i-turn off ang current source? I-open. Okay, yan. So, open na siya. Ibig sabihin, floating wires na lang yan. Okay, so delete na natin yan. So, anong kinalabasang circuit? Ang kinalabasang circuit ay naka-series resistors na lang connected across a voltage source. E di, pwede ulit tayong mag-voltage divider. Diba? By voltage divider rule, so VO1, lagyan na pala ng subscript. So, check nyo kung positive yung voltage or negative. Kasi yung isusupply na current ni 10 volts
ay papasok sa negative, lalabas sa positive. So, pa-counterclockwise, right? So, ang papasukan niyang polarity ng current is positive. E di positive yung ating voltage dapat, right? So, bale, by voltage divider rule, okay, positive yan ha. So, yung resistance ng 2 ohm over the sum ng resistances ng series circuit, so 2 plus 3 plus 5, add lang, di ba? Then times the voltage source, 10 volts. So, ilan yan? 2 over 2 plus 3 plus 5 times 10. 2 volts. Okay, so VO1 is positive 2 volts. Next, for VO2 naman. For VO2, sige, copy ko yung circuit. Yan naman ang voltage due to the current source. Okay. So, i-intact lang natin si 4 amp retain, pero iti-turn off ngayon si voltage source. So, paano i-turn off ang voltage source? I-short. So, short natin si voltage source. Okay, so anong naging circuit natin? 'Di ba parallel? Parallel silang lahat, itong tatlo. So, parallel resistors connected across a 4 amp current source. So, parang sa kanina, pwede tayong mag-current divider. So, kung yung isusupply na current ni 4 amp pataas ng direction, magba-branch out yan. Dito sa node na yan, magba-branch out yan pa ganyan, tsaka pa ganyan. Right? So, ang mahalagang kukuhain nating current is yung branch na to kasi nandito si VO. Okay? Let's say I. So, by current divider rule or CDR for short, so check nyo yung polarity. Positive ba yung magiging current? Yes, kasi papasok yung current ulit sa positive ni VO. Right? So, bale, by current divider rule, conductance, netong whole branch dapat na yan ha. Okay? Kasi naka-series si 3 ohm at 2 ohm, total resistance nila is 5 ohm. So, conductance ng 5 ohm, reciprocal, 1/5. Then, over the sum ng conductances, so 1/5 para dito sa branch, and then another 1/5 para sa branch na to. Then, times the current source. So, using calculator, so 1/5 over 1/5 plus 1/5 times 4. 2. Kalahati nga naman, di ba? Kasi 1/5 over 1/5 plus 1/5. 1/2 yun, times 4, 2. Tapos, ang hinahanap is hindi naman si current, but si VO. Lagyan pala natin VO2 na tayo, no? So, by Ohm's law, VO2 is, so diba, naka-series si 3 ohm tsaka si 2 ohm. Yung dadaloy na current I sa kanila sa branch na to is same, diba? Pag series, same lang yung current na magpa-flow sa bawat resistor. So, dadaloy kay 3 ohm is itong I, dadaloy kay 2 ohm is itong I din. So, pwede na nga lang tayong gumamit ng Ohm's law, current times resistance, or resistance 2 ohm times the current I. So, 2 times the current I, which is 2. 2 times 2, 4. 4 volts. Okay? So, by superposition theorem, therefore, VO is, di ba, sum lang ng VO1 plus VO2. Okay? VO1 plus VO2. So, ano si VO1? Ang nakuha nating value ay 2 volts plus VO2, 4 volts. So, therefore, yung pinaka-VO is 2 volts plus 4 volts, 6 volts. Okay? Yan.
Okay, problem number 2. Okay, problem number 3. Okay, for problem number 3, find IO naman. IO for the given circuit. Ito yung circuit natin. Okay. So, find IO in the given circuit. Using superposition tayo. So, ilan ba yung independent sources natin? Nakalimutan ko lagyan to ng value, 20 volts. Isang current source, tsaka isang voltage source, dalawa. Ito kasi is controlled voltage source kasi diamond symbol na may polarity na ang value niya nakadepende sa IO. Yung IO is the current flowing sa 5 ohms. So this is what we call as the current controlled voltage source. So hindi natin siya isasama. Hindi natin kailangang i-consider yung contribution niya sa IO kasi dependent source siya. Mga independent lang, di ba? Note natin yun kanina sa taas. So therefore, if we let IO be equal to IO1 plus IO2. So dalawa, kasi dalawa yung independent sources. So let's say yung IO1 is the current, current due to, so depende sa inyo, due to 4 amps or 20 volts muna. Sige, due to 4 amps muna. Then, IO2 is the current due to yung natitira yung 20 volt. Okay? Sige, hanapin muna natin yung IO1. So, copy natin yung circuit. Okay. Sige, delete ko muna to. So, i-retain natin si 4 amp. Okay? Tapos, ito-turn off si voltage source. Bale, i-short, right? Kapag tina-turn off ang voltage source. Ayan. So, saka natin ngayon, hahanapin yung IO. IO1 yan. IO1 ngayon. Right? So, depende na yan sa inyo kung paano nyo isa-solve itong circuit. Sige. Ano kayang mas madali? Okay, mag-ano na lang tayo, mag-mesh analysis. Using mesh analysis. So, meron tayong tatlong meshes. 1, 2, 3. So, kaya nga sinasabi ko kanina dun sa steps, you can find yung pinapahanap na voltage or current using whatever circuit analysis techniques that we have discussed so far. So, maganda, alam nyo na yung mga previous discussion natin, yung mga different circuit analysis, like yung mga mesh, nodal, source transformation, di ba? Simple current divider, voltage divider rule, or KCL, KVL.
para makapaghanap kayo ng current or voltage sa circuit. So, nakalink naman sa description lahat yun. Sige, magme-mesh tayo. So, dahil may tatlo tayong meshes, assign tayong tatlong mesh currents. So, para-parang clockwise, let's say I1, I2, I3. Okay? So, kailangan nating bumuo ng tatlong equation. Okay? 'Di ba? Dito sa mesh 1, meron kasi tayong current source of 4 amp. So, ibig sabihin, kung ano yung value ng current source, yan na rin yung value ng mesh current I1. Okay? Pero check nyo yung polarity or yung direction nila kung the same ba or magka-opposite. So, same eh. Kasi pataas yung 4 amp, pa-clockwise yung inassign kay I1. So, pareho silang direction. So, si I1 is automatically equal to 4 amps agad yan. Okay? Next. So, mag-ano naman tayo? Mag-KVL sa mesh 2. KVL at mesh 2. Summation of voltage is equal to 0. Yan. So, simulan natin sa voltage source. Meron, di ba, yung itong voltage source natin, controlled voltage source. So, check nyo kung saan polarity papasok. So, dahil pa-clockwise si I2, papasok siya sa negative. Okay, so, gagamitin nyo negative 5IO, 1. Then, wala na. So, sa mga resistors na tayo, voltage across the resistor sa mesh 2, positive sign yung gagamitin natin doon. I-add nyo lang 3 plus 2 plus 1. 6. Then times the mesh current I2. Tapos kung merong common resistor sa other mesh, ima-minus nyo yung voltage dyan. So dito sa mesh 1 and mesh 2 may 3 ohm, right? Common sa mesh 1 and mesh 2. So ima-minus nyo, minus 3, nakalimutan ko lagyan ng 6. So 6I2 kasi, add natin 3 plus 2 plus 1, 6. Tapos yung common na 3 ohm sa mesh 1 at mesh 2, ima-minus nyo, minus 3 times I1 naman. Okay? Due to I1 kasi siya. Tapos meron pang common sa mesh 2 tsaka sa mesh 3 na ito, yung 1 ohm. So, ima-minus 1 ohm nyo rin, then times I3 naman. Okay? Due to mesh current I3. Okay? So, this is one equation. By the way, i-transform pala natin si IO1 in terms of dapat mesh currents. So, saan ba nakalocate si IO1? Okay, di ba si IO1 is nandito? Okay? So, ibig sabihin, pwede nating mahanap yung relationship ni IO1 kay I1 tsaka I3. Right? Mag-summation of current tayo, KCL at node A. Okay? So, KCL at A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, kung pa-clockwise si I1, palabas siya sa node A. Kung pa-clockwise si I3, papasok siya sa node A. Okay, tapos si IO1 as assigned sa problem, papasok. So, ano yung mga entering? Si IO1 tsaka si I3. IO1 plus I3. Then, yung leaving si I1. Diba the goal is to solve IO1 in terms of the mesh current. So, solve natin si IO1, transpose si I3 sa kanan. IO1 is I1 minus I3. Okay? So, but, sasabihin natin, but IO1 is equal to I3. Okay? I3 minus I1. Since alam na natin yung I1 is 4 amps na, di ba? Therefore, IO1 is I3 minus 4. Tama? Okay.
Tapos, bale, papalit na natin si IO1 as I3 minus 4. Okay? Baliktad pala ako, sorry. Bakit ginawa kong I3 minus I1? Sorry. I1 minus I3 pala. I1 minus I3. Diba? Hindi I3 minus I4. Babaliktarin ko to. This should be 4 minus I3. Ito. Sa KCL kanina. Namala ko ng sulat. Tapos, isa-substitute ngayon natin si IO1 dito in terms of 4 minus I3. So, substitute. So, negative 5, IO1 is 4 minus I3 plus 6I2 minus 3I1 minus I3 na lang to. So, distribute itong negative 5. So, negative 5 times 4, negative 20. Negative 5 times negative I3, positive 5I3. Then, plus 6I2 minus 3I1 minus I3. Itong constant negative 20, transpose nyo na lang sa kanan. So, positive 20 na siya. Then, simulan natin sa negative 3I1. Then, followed by plus 6I2. Then, pwede pang i-combine si 5I3 minus I3. Positive 4I3. Pero pwede na nga pala, nakalimutan ko, pwede na pala itong isolve, i-substitute si I1 as 4 amps, right? Okay, si I1. So, negative 3 times 4 plus 6I2 plus 4I3 is 20. And negative 3 times 4 is negative 12 plus 6I2 plus 4I3 equals 20. So, transpose nyo na si negative 20 sa kanan. So, 6I2 plus 4I3 is 20 plus 12. So, 6I2 plus 4I3 is 20 plus 12, 32. Equation 1 pa lang to. So, bale, marereduce na lang sa dalawa yung equations natin. Kahit tatlo yung mesh natin, kasi nahanap agad natin yung value ni I14. Kaya dalawa na lang yung kailangan natin. Okay. Next. Isa pa. So, dito naman tayo sa mesh 3. Mag-KVL. So, KVL at mesh 3. Okay. So, summation of voltage is 0. So, simulan natin sa voltage source. So, dahil clockwise si I3, papasok siya sa positive. So, we will use positive 5IO. Okay, yung value ng voltage source, 5IO. O1 pala, lagyan natin. 5IO1. Then, sa mga resistors na tayo, so positive yung voltage across the resistors if the voltage is due to the mesh current I3. Add nyo lang 5 plus 1 plus 4. 10, right? So, plus 10I3. And then, ma-minus nyo yung common. Kasi common si 5 ohm sa mesh 1 tsaka mesh 3. Bali, ima-minus 5I1 nyo. Minus 5I1. Tapos, common nga kanina, diba? Si 1 ohm sa mesh 2 tsaka sa mesh 3. Bale, ima-minus 1I2 nyo. Minus 1I2. Then, equal to 0. Okay? But itong IO, so 5IO1 is, again, that's equal to 4 minus I3. Right? So, substitute natin, 4 minus I3 plus 10I3 minus 5I1 minus I2 na lang to equals 0.
Distribute the 5. 5 times 4, 20. 5 times negative I3, negative 5I3. Plus 10I3 minus 5I1 minus I2, 0. So, unahin ko si negative 5I1, tapos followed by minus I2. Tapos combine natin, negative 5I3 plus 10I3, positive 5I3. Tapos transpose na lang natin si 20 sa kanan, negative 20. Etong si I1 nga uli ay 4 amps, right? So, pwedeng negative 5 times 4 na siya, minus I2 plus 5I3 is negative 20. So, negative 5 times 4, negative 20, minus I2 plus 5I3. Okay. Transpose si negative 20 sa kanan, so negative I2 plus 5I3 is negative 20 plus 20, so 0. So, negative I2 pala is equal, negative I2 plus 5I3 is equal to 0. Equation 2. Sige, pag sama-samahin natin, nakabuo na tayo ng dalawang equation. Equation 1, equation 2. Okay, solve nyo na lang yan manually, pwede, or gamit kayong calcu. Mode 5, 1 lang. So, mahalaga yung coefficients dito. So, kay equation 1, input 6, 6, 4, tsaka 32. 6, 4, 32. Equation 2, input negative 1, 5, 0. Negative 1, 5, 0. Okay, so si I2, 80 over 17 amps. Si I3, 16 over 17 amps. over 17 amps. Okay. Pero ang pinapahanap is si IO1. Ano ba si IO1? IO1 is, eto, hindi pala, eto na lang. 4 minus I3. But IO1 is 4 minus I3. So, ma-minus natin 4 minus I3, which is 16 over 17. 4 minus 16 over 7. Ayan, 52 over 17 amps. Okay, ito yung IO1. Next. So, consider naman natin si IO2. Current due to the 20 volts. So, copy natin tong circuit. For IO2. So, ang i-retain natin si voltage source. I-off natin si 4 amps. Bale, i-open. Okay? Open na siya. So, floating wires na lang to. Delete ko na. Yan. So, ang mahalaga na lang is etong part ng circuit. Okay? Thank you for the gift for you. Nice. So, bale, ang gagawin natin, hanapin si IO2. Thank you so much for you for the gift. Bale, mag-ano na lang tayo. Mag KVL, sige. Or mesh analysis. Sige, mesh analysis na lang tayo. So, we have mesh current. Sige, I4, tsaka I5 na. So, summation of voltage is equal to 0, KVL at mesh 4. Mesh analysis na lang ulit.
So, inassign ko parehong dalawang mesh currents. I4 na tayo tsaka I5. Kasi I1 to I3 yung ginamit natin sa mesh current sa pag-solve kay I01. Okay? Para maiba naman, I4, I5. So, sa mesh current sa mesh 4, mag-KVL tayo, summation of voltage is 0. So, papasok tayo sa voltage source, papasok sa negative polarity. So, we will have negative 5 IO. Tapos, sa mga voltages across the resistor sa mesh 4, add nyo lang 3 plus 2 plus 1, 6 ulit. So, positive yung voltage doon. Positive 6 times I2. I4 pala, sorry. I4. Then, yung common ima-minus, si 1 ohm common sa mesh 4 tsaka sa mesh 5. Ma-minus 1 I5 nyo. Then, equal to 0. Okay, pero si IO2 pala to, sorry. IO2, palitan natin. IO2 is, kailangan ma-represent in terms of the mesh currents I4 or I5. Saan siya pwedeng ma-relate? Okay, dito kay I5 lang, right? So, pababa si IO2, pa-clockwise si I5, ito lang yung dadaloy kay 5 ohm si I5, right? So, dadaloy rin sa kanya si IO2, which is, dapat same sila, right? Pero magkasalong na to. So, ibig sabihin, IO2 is negative I5. Diba? So, substitute nyo dito. So, but IO2 is negative I5, substitute negative 5 times IO2, which is negative I5 plus 6I4 minus I5 na lang to. So, negative 5 times negative I5, positive 5I5 plus 6I4 minus I5 is 0. So, 6I4 and then combine I5 minus 5I5 minus I5, 4I5 equal to 0. Okay, equation 1. Next, so KVL naman at mesh 5. Okay, so KVL, summation of voltage sa mesh 5. Summation of voltage is equal to 0. So, dito sa voltage sources tayo. Again, dito sa voltage source na 5IO2, clockwise si I5 papasok sa positive polarity. So, we will have plus 5IO2, di ba? Tapos, may voltage source pa tayo. Pa-clockwise si I5, papasok sa negative polarity. So, minus 20. Tapos, yung mga voltages across the resistor sa mesh 5, add nyo, 5 plus 1 plus 4, 10. So, positive yan. 10, then I5. Then, yung common, si 1 ohm kay mesh 4 tsaka kay mesh 5, ima-minus nyo, minus 1 I4. Okay? Pero itong IO2 uli, gagawin nyo siyang negative I5. Okay? Negative I5. So, 5 times negative I5, negative 5I5, minus 20. Sige, transpose ko na lang si 20 dito sa kanan. Then, plus 10I5 copy, minus I4 na lang to, equals 20. So, 9 ko si negative I4, and then add negative 5I5 plus 10I5. Positive 5I5 equals 20. Equation 2. So, solve na natin simultaneously yung equation 1 tsaka equation 2. Again, madali lang tong ma-solve manually. Okay, pero gamitan ko na lang ng calcu . So, mode 5-1 lang. Yung equation 1, input the coefficient 640.
Tapos, equation 2, negative 1, 5, 20. Okay. So, ito yung I4. Negative 40 over 17 amps. Then, si I5, press equal, 60 over 17 amps. Yan. Pero, ang hinahanap si IO2. Diba, IO2 is the negative ng I5. Right? So, negative ng I5, which is yung nakuha natin is 60 over 17. So, negative ng I5, 60 over 17. Okay, so nasolve na natin si IO2. So, by superposition theorem ngayon, IO is IO1 plus IO2. Ano si IO1? Yung nakuha kanina ay 52 over 17. 52 over 17 plus IO2, negative 60 over 17. So, ilan yan? 52 over 17 plus negative 60 over 17. Negative 8 over 17 amps. Or approximately negative 0.4706 amps. Exact value, decimal value, approximately. Okay, gets? Sige, next. Problem number 3 pa lang to. Number 4. For problem number 4, find Vx in the circuit. So, ito yung circuit. Okay, find Vx in the circuit below. Yan. So, meron tayong dalawang independent sources, si 20 volts saka si 4 amps. Ito, dependent to. Dependent current source kasi diamond symbol na may arrow, which is dependent sa Vx, di ba? Kaya this is voltage controlled current source. So, hindi natin siya i-turn off. Okay? So, let Vx natin be equal to dalawang independent source, so Vx1 plus Vx2. Okay? So, let's say yung Vx1 is the voltage due to, so depende sa inyo, 20 volt ba or 4 amps? Sige, sa 20 volt muna. Tapos, Vx2 is the voltage due to 4 amp. Sige, for Vx1 muna tayo. So, copy ko yung circuit. So, palitan ko lang to, gawin kong Vx1. So, dahil due to 20 volt yung Vx1, iwan natin siya, retain, but turn off yung current source.
So, to turn off yung current source by opening. So, out of the picture na siya. Okay, so bale, matitira is itong circuit natin. Ano kayang magandang analysis technique? Sige, mag-nodal analysis naman tayo. Tamang-tama, isa lang yung nawawala si VX1 lang. Ito yung ating reference node. Yung ground or 0 volt potential. Bale, so isang node lang naman to, VX1 lang din yan, right? Itong node na to. Right? Sige. Actually, ito pa pala ng reference node, pero nakakonect kasi siya direkta sa 20 volt. Okay? With respect sa 0 volt. So, automatic yung node na to is positive 20 volt kasi nakakonect siya sa positive polarity. Yan. Sige, mag-assign tayo ng direction ng current. So, dito sa 20 ohm, pag ganito na lang, I1. Dito sa 4 ohm, pababa, I2. And then itong VCCS, follow nyo lang yung direction niya. Sige, so pag nag-KCL at VX1, summation of current entering is equal summation of current leaving. Ano yung entering? Si I1, tsaka si 0.1 Vx, right? 0.1 Vx. Then the leaving si I2. So represent natin yung mga currents in terms of the node voltages. So kay I1, higher potential, papasok kay 20 volts, minus lower potential, lalabas kay Vx1, over the resistance 20. So, therefore, 20 minus Vx1 over 20. Then, plus, ito, in terms of, tamang-tama, in terms of Vx siya, no? So, papalitan natin to Vx1 na rin yan. Okay? Kasi kino-consider natin is yung Vx1. Then, for I2, higher potential Vx1 minus lower potential ground. So, 0. Vx1 minus 0 over the resistance force. So, Vx1 minus 0 over 4. Or wala na tong 0. Yan. So, i-shift solve na lang natin to sa calcu. Kasi one equation in one ano na. Pero pwede nyo namang i-manipulate. Linear equation lang naman yan. Sige, para madali, shift solve. 20 minus, etong Vx1, gawin ko siyang alpha x over 20 plus 0.1 Vx1 alpha x ulit equals Vx1 alpha x over 4. Tapos shift solve, assign kayong arbitrary value ng x. Let's say 5. Kahit ano yon, 5 sakto. So, Vx1 is 5 volts. Okay? Next, Vx2 naman tayo, voltage due to the 4 amp. Okay, so copy ko li yung circuit for ano na tayo, for Vx2. So papalitan ko na to, Vx2, and then i-retain natin si 4 amp, tapos ito-turn off si 20 volt. Bali, issue short kapag voltage source, right? Okay. So, KCL na lang din or nodal analysis na lang din. So, KCL at Vx2. Summation of current entering equals summation of current leaving. Diba? So, isang node lang naman to eh. Isang node lang yan. Si Vx2. Right? Vx2 lang yung node na yan. So, assign tayong direction ng currents kay 20 ohm pababa, kay 4 ohm pababa, I2. Tapos, follow nyo lang yung direction ng mga current sources arrow. Si 4 amp pataas, si VCCS pataas. Yan. So, summation of current entering, si 4 amps, tsaka itong 0.1 Vx2. Then, parehong leaving si I1 and I2. Okay, so 4 plus 0.1 Vx2,
convert into node voltage yung I1 tsaka I2 in terms of Vx2 dapat. Balik kay 20 ohm, yung I1 is higher potential Vx2 minus lower potential ground 0. Again, ito yung reference node, 0 volt. So, Vx2 minus 0 over 20 or Vx2 over 20 na lang. Plus kay I2, again, higher potential Vx2 minus lower potential ground 0 over the resistance 4. So, Vx2 over 4. Yan. So, saktong-sakto, one equation in one unknown, ano na lang siya, in terms of one unknown Vx2, i-shift solve na lang natin. So, bale, gamit na lang ng calcu, input 4 plus 0.1, yung Vx2 gawin nating x, alpha x is equal to alpha x over 20 plus alpha x over 4. Shift solve. Assign kayong kahit anong value ng x, let's say 5. Ayon, 20. So, Vx2 is 20 volts. Ayan, so may Vx1 and Vx2 na tayo. By superposition theorem, therefore, Vx is Vx1 plus Vx2. Ano yung nakuhang Vx1 kanina? 5 volts, right? So, 5 volts plus yung Vx2, 20 volts. So, total Vx natin is 5 volts plus 20 volts, 25 volts. So, yan yung sagot using superposition theorem. Gets? Okay, so nakasolve din tayo ngayon ng hanggang 4 pa lang. O sige, tuloy natin to. Solve pa tayo ng more problems next time. So more than 1 hour na rin kasi tayo. So abangan nyo lang yung next video tutorial natin. Still for the topic, part 2 nitong superposition theorem. Yan. So follow lang kayo sa akin sa account para manonotify pag may live tayo next in the future. Tsaka mag-subscribe kayo sa channel, Engineered Math Channel YT. Lilink ko na lang sa description lahat ng mga video tutorials natin for DC circuits 1, tsaka yung pinaka-playlist ng circuits 1 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang lesson hanggang sa last lesson. Para meron kayong reference video tutorials playlist for the whole subject sa course, for the SEM, for the course or subject na Circuits 1. Okay? So, good luck sa mga nagtitake na itong subject, Circuits 1. Kayang-kaya niyo yan. Practice lang ng maraming problems. For sure, mapapasa nyo ito. And manood kayo ng mga video tutorials natin. Okay? So, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.